Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse. At ang pinakamatinding diversion na nakikita ko ngayon, no, na pinag-uusapan ng lahat, si Larry Gadon. Tignan po ninyo. Lahat po ng anti-government forces galit kay Gadon. Very willing. Natanggapin ni Gadon lahat yan. Ako, sinasadya eh. No? Ako sinasadya. Yun nga ang gusto nila eh. Pag-usapan natin, maraming picture, siguro, di-deny nila, etc. Pasok na pasok kayo sa banga. Siguro na lang ang pinag-uusapan natin. Diversionary. Di ba? Diversionary. Tapos ngayon, eto po ang pinakamalupit na diversion. Ako sa tingin ko, si Gadon eh. Alam niya yung ginagawa niya eh. Na nagda-divert lang siya. Napaka-absurd po. No? Nasabihin mo na ang kahirapan sa Pilipinas ay haka-haka lang. Kasi kung talagang naniniwala yung gobyernong ito na wala talagang kahirapan, bakit po siya magke-create ng posisyon ni Gadon? Bakit magiging i-appoint si Gadon bilang Poverty Alleviation Secretary kung wala nang i-alleviate dahil wala nang poverty sa Pilipinas? Diba? Kaya talagang lahat, eto sa totoo lang, eto pong sinabi ni Gadon, tsaka bagay sa kanya. Very willing siya na isakripisyo yung kanyang reputasyon kung may natitira pa. Kasi talagang lahat ng tao eh. Pati yung mga media, di ba tayo, tendency natin magalit na kay Gadon. Yung hatakin niya para siyang magnet na lahat na instead na magalit dito sa pinuno ng administrasyon, sa akin na lang kayo magalit. Diba? Lahat ng tao ngayon, galit kay Gadon. At lahat, hindi mo pwedeng takasan. Pati mga matitinong vlogger, kinakailangan pag-usapan. Yung sinasabi ni Gadon. Para hindi na mapag-usapan yung tapos mamatay na lang kung hindi na pinag-uusapan. Okay na lang na tigilan na natin yung topic na yan. Di ba? Una, tignan nyo yung haka. Yun pa lang, yung haka-haka eh. Wala talagang kahirapan. Lahat talaga magagalit kay Gadon eh. Magnet siya. Aakuin niya lahat ng galit sa kanya. Sanay naman sa ganyan na may magalit sa kanya. Para iligtas yung kanyang principal. Sa totoo lang po. Ako, tingin ko yun yung ginagawa ni Gadon eh. No? Hindi pa yan. Sinundan pa niya. Nakita niya effective eh. Yung sinabi niyang haka-haka lang niya kahirapan. Sanay si Gadon na magdala ng galit, yung ikagagalit sa kanya. Pag meron din ganyan sa sa Twitter eh. Na nagke-create ng ikagagalit. Mukhang ganyan yung tendency. Kaya lang hindi gano'n sikat si Eklabu. Bago tayo pumunta, segue lang ako. Biruin mo, no? Ang sabi niya parang 12 lang yung nagawa ni Pangulong Duterte na natapos na 12 lang yung natapos. Tapos na build program ni Duterte. Tapos 2,000 na raw yata mahigit si Pangulong Marcos, 2 taon pa lang. Alam niyo, nagke-create sila para magalit lang yung tao sa kanila at makalimutan na magalit dun sa kanilang amo. Ang galing eh. Roger, ikaw ba? Naniniwala ka ba dyan? Tinanong mo ba kung minanya ko sila? Marami rin, Roger, na nagsasabi na gwapo ko. Bahala ka na, 2 lang yan. Gwapo ba ako o manyak? Hindi, tatawanan lang natin si Roger kasi nakakatawa ka na eh. Di ba? Napansin ka na. Okay na, balik na tayo rito.
Yun, no, may nakita ko professional agitator. Pero iba eh. Yung mga professional agitator na yung ginagalit kayo para sa gobyerno, ito ginagalit niya, yung mga galit sa gobyerno, kinukuha niya yung galit para sa kanya magalit. Makalimutan na magalit kay BBM, makalimutan na magalit kay Ariela, makalimutan na magalit kala Gibo, makalimutan na alam niyo yun, kinukuha niya yung galit para sa kanya na lang at kaya niya namang araw-arawin. Magkagalit na lang tayo, kaya ko naman kayong asarin lahat. Sabi ko, sulit na sulit to si Gadon. Kung magkano man. Tandaan po ninyo, hindi po yan pinasusweldo para manggalit ng mga Duterte supporters. No? Ikaw, pinasusweldo ka Gadon para i-alleviate mo yung kahirapan. Pero instead na mag-isip siya ng paraan, inasar niya pa. Inasar niya yung mga mahihirap. Sino hindi magagalit kay Gadon? Di ba? Sabi niya, haka-haka lang. Pag ikaw naghihirap, pag ikaw mahirap ngayon, puta sasabihan ka, hindi ka totoo naghihirap, haka-haka mo lang yan. Puta, hindi mo nga alam kung ano yung ipambabaon mo sa anak mo kinabukasan. Wala ka na mautangan dahil ayaw na magpautang sa iyo ng mga tao. Ayaw na rin magpautang sa tindahan. Tapos, hindi pa masaya si Gadon na ang dami nagalit sa kanya sa haka-haka. Dinagdagan pa po. Alam niyo kung ano dinagdag niya? Ito po grabe, no? Yung tricycle driver, araw-araw nasa beer house, nakuha pa mambabae, nakuha pa mag-table. Yung mga mahihirap, lagi raw nasa Starbucks kaysa ibili ng ulam. Putya, kung wala kang pambili ng ulam, hindi mag-Starbucks yan. Gadon. No? Doon ako lulan-lula eh. Natalakay ko na to, kaya lang uulitin ko lang. Tricycle driver? Talaga? Kaya nasa beer house dahil ng bababae? Alam mo ba kung magkano Gadon ang LD? Ang ladies drink? Hindi ako naniniwala. Kasi pang big time yan eh. Hindi niya alam yung kalakaran ng mga beer house eh. Hindi ako naniniwala na magbe-beer house yung mga yan. Kaya nakapila yan, naghahanap buhay. Sinasalo niya po yung galit. Magagalit yung mga tricycle driver sa kanya. Magagalit yung mga biruin mo, mga pangkaraniwan driver. Talagang sinasadya niyang pikunin eh. Nag-Starbucks kayo, nagpupunta kayo. Sabi kayo na mahirap kayo, lagi kayo nasa SM. Puta, hindi lahat ng nagpunta ng SM mayaman. Gadon. Ako hindi ko po alam kung magkano na LD. Matagal na po ako hindi nagbe-beer house eh. Hindi na po uso sa amin ang beer house. Alam niyo kung bakit? Buhat po na nauso na nakikipag-inuman na yung mga babae. Ba't ka pa magbe-beer house? Tayo namang malalaki, aminin na natin, hindi naman tayo mga manyak eh. Kaya tayo nagbe-beer house para may kausap lang tayo na kainuman. Samaan lang na loob. Di ba ganun yun? Di ba kaya tayo nagbe-beer house dahil mga sama ng loob natin? Nasasabi natin sa ka-table natin. Akala nyo ba sa ka-table ka-table yun eh. May magagawa ka ba ron sa tingin nyo? Sobra naman yun. Wala ka pong magagawa doon. Tsaka tumutulong ka. Tumutulong. Ako sa totoo. Sa totoo, yan yung tingin ko rito kay Gadon. Tignan po ninyo, lahat tayo ngayon galit kay Gadon. Lahat tayo ngayon galit kay Go. Lahat tayo ngayon galit sa mga nagrarally laban kay Sara. Lahat tayo ngayon galit sa mga congressman na iimbestigahan si Duterte. Lalo na pag nagsimula na yung investigasyon kay Duterte, lalo na tayo magagalit sa kanila. Pero may purpose po yan eh. May pangkalahatang purpose po yan eh. Hindi man maging epektibo yung iba, kumbaga, paramihan lang eh. Daming diversion.
alin man doon na maging effective, baka makalimutan na tong issue na kinaharap natin. Kaya po tayo narito. Dapat po nating ipaalala na sa dami ng ginagawa niyong diversion, hindi po dapat naming makalimutan yung mga tunay na issues ngayon. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Cecilia Montamar, isa lang ang dapat gawin kay Gadon, huwag pansinin, huwag seryosohin. Pahayag naman ni Corazon Ramos, huwag na tayong pabubudol ulit, hayaan natin sila ngayon. No vote na sa lahat ng sasama kay BBM kahit sino pa yan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Nelson Cabigas, kaya sa madaling salita, na-disbar dahil sa kanyang asal Tambales laws. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.